Kabanata 1571. Ang Regal Palace ay hindi dapat magalit. Natahimik si Clifford habang pinagmamasdan ang bangkay ni Mr. D sa lupa at ang misteryosong medalyon sa kanyang kamay. Pagkatapos noon, lumabas na siya ng villa at bumalik sa sasakyan. Samantala, tinanong kaagad ng isa sa mga hawk si Clifford paano napunta ang interogasyon. Inihagis ni Clifford ang medalyon sa kanyang kamay sa panganay na kapatid ng Hawks. Ipinaliwanag niya, natagpuan ko ito, ngunit wala akong nakuha mula sa kanila. Sumimangot at pamuna ang panganay na kapatid ng Hawks, President Han, ang galing mong mag-extract ng confessions. Kaya bakit mo nasira ang mga bagay-bagay sa oras na ito? Ako rin ay walang magawa. Nagkibit-balikat si Clifford at nagpaliwanag, ang pag-iisip ni Mr. D ay bumagsak pagkatapos kong pahirapan. Ibubuga na sana niya ang lahat, ngunit may isang sniper na tumututok sa kanyang ulo mula sa isang lugar sa labas. Isang sniper. Ang mga ekspresyon ng Hawks ay kapansin-pansing nagbago. Sabi ni Clifford, chill ka lang. Wala na yang sniper na yan. Dahil doon, sumandal siya sa kanyang upuan at sinimulang kuskusin ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga kamay. Patuloy niya, ngunit sinabi sa akin ni Mr. D na kasabwat nila iyong mga lalaking nanghara sa ating organisasyon kamakailan. Mas maraming insidente ang susunod na mangyayari. Pakiramdam ko ay hindi ganoon kadaling harapin ang pagbibiro na ito. Pagkatapos nito, nagmaneho ang grupo pabalik sa dating villa. Halos 12 oras na natulog si Tyr bago siya nagising. Pagkagising niya ay medyo nakaramdam pa rin ng sakit at panghihina si Tyr sa buong katawan. Maliban doon, walang big deal. Kung hindi dahil sa mga espesyal na pangyayari, tiyak na hindi gagawa ng magagandang galaw si Tyr mula sa Seven Blade form. Ang insidenteng ito ay nagsilbing wake-up call din para kay Tyr. Kapag kailangan niyang harapin ang isang malakas na kaaway sa hinaharap, dapat niyang iwasang gawin ang mga galaw na ito. Lalo na ang ikatlong teknik ng Seven Blade form, Splitting Earth. Ang paglipat na iyon ay tiyak na isang bagay na tanging ang powerhouse sa tuktok ng Realm of Transformation ang maaaring gawin sa kalooban. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang estado ni Tyr, bagamat maaari niyang pasabugan ang hakbang na iyon, kung mabaigo siyang patayin ang kanyang kalaban, mauubos niya ang kanyang panloob na lakas at mapupunta sa awa ng kanyang mga kaaway. Maliban na lang kung si Tyr ay maaaring magdala ng uri ng mahiwagang prutas na mabilis na makapagpapanumbalik ng kanyang panloob na lakas, tulad ng sangguan na prutas na kanyang nabid na may mataas na presyo mula sa Cloud Fortress noon. Si Winifred ay nananatili sa tabi ni Tyr at nananatiling malapit sa kanyang asawa. Kaya naman nang makita niyang nagising na si Tyr ay natanggal ang bigat sa dibdib niya. Hindi umimik ang dalawa kundi niyakap ng mahigpit ang isa't isa at nagsalo ng ilang intimate moments. Pagkatapos noon, ipinatawag ni Tyr si Clifford at ang Hawks. Boss, ano ang nararamdaman mo ngayon? Pagkatapos nilang magkita, nag-aalala kaagad si Clifford at ang Hawks. Walang seryoso. Sagot ni Tyr. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang background ng mga taong iyon? Walang magawang paliwanag ni Clifford, napatay si Mr. D ng isang misteryosong sniper kahapon. Bukod pa riyan, dumating ang pinuno ng pamilya Harriet sa Milan kagabi at kinuha ang interogasyon ni Golden Tooth sa kanyang sariling mga kamay. Tanong ni Tyr, may nakuha ka ba sa kanya? Not exactly. Sabi ni Clifford, natulala lang si Golden Tooth sa grupo ni Mr. D. Alam din niya na si Mr. D ay may nakakahimok na background ngunit hindi malinaw sa mga detalye. Nang maglaon, pinatay siya ng pinuno ng pamilya Harriet kasama ang batas ng kanilang pamilya. Ang lalaking iyon ay tinapos ng bala. Natahimik si Tyr. Matagal bago nagsalita ulit si Tyr. Kahit na sinabi ng GPE na wala silang awtoridad na suriin ang kanilang mga pagkakakilanlan, mayroon pa rin akong pakiramdam na may isang bagay na hindi tama. Boss, nakakita ka na ba ng ganito? Inabot ni Clifford ang kakaibang medalyon na iyon kay Tyr at nagtanong, I got this from Mr. D. Kahit papaano ay may pakiramdam ako na ang pattern sa medalyon na ito ay medyo kakaiba. Si Jesus at ang payaso. Tiningnan ni Tyr ang magkabilang gilid ng medalyon, ngunit wala siyang masabi na espesyal mula rito. Sa huli, umiling siya at sinabing, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng medalyon dati. Patuloy ni Clifford, pero boss, inamin ni Mr. D na kasabwat niya ang grupong nang aasar sa atin noon. Ha!
Natigilan sandali si Tyr bago siya sumagot, hindi nila inagaw si Winifred dahil may laban sila sa asawa ko o sa akin, kundi laban sa buong Regal Palace. Tama. Sabi ni Clifford, ang grupong ito ng mga tao ay lumabas ng wala saan. Simula nang bumalik tayo mula Thailand, naiinis na kami sa mga taong ito. Gayunpaman, mahirap para sa amin na imbestigahan sila. Huminga ng malalim si Tyr, at biglang naging malungkot ang ekspresyon niya. Aniya, sa hitsura nito, nangyayari lamang ang mga insidenteng ito dahil napakaganda ng Regal Palace kamakailan. Kaya iniisip ng mga walang alam na clown na ito na maaari silang lumabas at palitan tayo pagkatapos nating magduso ng matinding suntok sa Thailand. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging naiisip ni Tyr ay ito. Dapat mayroong ilang mahiwagang puwersa na nakahiga sa mga anino, sinusubukang samantalahin ang sitwasyon. Nais nilang samantalahin ang pagkakataong palitan ang posisyon ng Regal Palace noong nasa pinakamahina ang numero 1 organisasyon sa reign. Maliban doon, wala nang maisip si Tyr na iba pang posibilidad. Clifford and Hawks, you guys should go back to the headquarters for now. I'll send Winifred back home. After that, I'll bring Cyrus and others to meet up with the rest of you at the headquarters. Naging medyo seryoso si Clifford at ang Hawks at biglang nagtaka, Boss, ano ang ibig mong sabihin? Malamig na bumantong hininga si Tyr at sumagot, ang autoridad ng Regal Palace ay hindi isang bagay na basta na lang dadating at harmony ng mga clown. Ngunit, dahil gusto nilang umalis sa mga anino at magsaya kasama tayo, kung gayon ay babayaran natin sila. Bagamat bihirang nanatili si Tyr sa punong tanggapan ng Regal Palace sa mga nakaraang taon, at ang kanyang buhay ay pangunahing nakabatay sa Celestial Empire, ang organisasyon ang palaging pinagmulan niya. Dahil may mga taong gustong humamon. Ang autoridad ng Regal Palace, ipapakita ni Tyr sa kanila na ang autoridad ng Regal Palace ay hindi isang bagay na dapat harmony ng anumang random na organisasyon. Okay, boss. Matapos marinig iyon mula kay Tyr, tuwang-tuwa si Clifford na babalik na ang kanyang amo sa headquarters ng Regal Palace. Pagkatapos nito, muli nilang maibabalik ang nilalagnat nilang dugo noong mga araw. Nag-book sina Tyr at Winifred ng ticket para bumalik sa Celestial Empire kinabukasan ng hapon. Pero, bago iyon, may isa pang bagay na dapat harapin ni Tyr. Ang pangunahing layunin ng pagbisita ni Winifred sa Italia ay upang makipagsosyo sa Gucci. Bagamat nagsimula ito bilang bitag ni Clint, nilayo ng brand na bumuo ng proyektong iyon. Dahil sa kaso, nang isinantabi nila ang mga bagay na iyon, posible pa rin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Gucci at Autumn Field Group. Ngayong patay na ang chairman ni Gucci, nagkagulo ang kumpanya. Ngunit, dahil nakarating na si Tyr sa Italy at ang kanyang asawa ay lumipad dito dati upang bumuo ng isang partnership, nang walang pag-aalinlangan, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang asawa na umuwi sa pagkatalo. Clifford, kailangan kong malaman mo kung ano ang sitwasyon sa Gucci, utos ni Tyr. Tumango si Clifford at sumagot, nakialam ang mga opisyal ng Milan sa investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Clint. Actually, masasabi nila ang dahilan ng pagkamatay niya nang walang anumang investigasyon. Ang bagay na ito ay lampas sa kontrol ng mga opisyal. Kaya hahayaan na lang nila. Kabanata 1572. Ang pagkuha ng Gucci. Boss, may binabalak ka ba? Tanong ni Clifford Han. Plano kong kunin ang Gucci at gawing stepping stone ng kumpanya para sa Autumn Field Group na magtatag ng sarili sa buong mundo, paliwanag ni Tyr Summers. Kunin mo si Gucci. Hindi naman masyadong nagulat si Clifford. Pagkatapos ng lahat, mula nang itatag ang Regal Palace, maraming beses nang naganap ang pagkuha ng isang mega company tulad ng Gucci. Habang nakatingin si Winifred sa kanila na may pagtataka at hindi makapaniwala sa gilid, tinanong niya, Omi, nasisiraan ka na ba? Ang Gucci ay ang nangungunang internasyonal na luxury brand. Para makontrol natin ang kanilang bahagi, kailangan natin ng hindi bababa sa 3 bilyong euro. Masyadong reckless ang desisyon mo. Walang ingat tungkol dito. Napatingin si Tyr kay Winifred na may ngiti sa labi. Sa ngayon, ang Regal Palace ay nagmamay-ari ng ilang trilyon na asset. Ang pagkuha ng isang Gucci ay walang halaga sa organisasyon. Ang layunin ni Tyr sa pagkuha ng tatak ay walang iba kundi ang tulungan ang kanyang asawa na mapunta sa tuktok sa mundo ng negosyo. Ang lahat ng ito ay pasimula lamang.
Babe, kung gusto ng Autumn Field Group na umunlad sa overseas, dapat ganyan ang ugat mo. Ito ang pinakamagandang timing para makuha si Gucci. Huwag kang mag-alala. Hindi naman mahirap gaya ng iniisip mo para makuha ko si Gucci. Actually, hindi ko na kailangang gumastos ng ganoon kalaking pera. Nasa kamay ni Tyr ang laro. Pagkatapos nito, hindi na niya ipinaliwanag kay Winifred ang mga detalye. Hiniling lang niya sa kanya na maghanda para sa Autumn Field Group na ganap na kontrolin ang Gucci. Pagkatapos ng tanghalian, nakipag-ugnayan si Clifford sa namamahala sa pamilya Harriet. Ipinaalam niya sa kanya na ang Palace Master ng Regal Palace ay naglalayong makuha si Gucci. Dahil sa insidente ng Golden Tooth, nabalisa at nabagabag ang pamilya Harriet sa mga kahihinatnan, lalo na noong nasaktan nila ang numero 1 internasyonal na organisasyon ng Regal Palace. Sa kabutihang palad, matagumpay na nailigtas ni Tyr at ng kanyang mga kasamahan si Winifred. Gayunpaman, kung talagang may nangyari kay Winifred, ang buong pamilya ay nawala. Kagabi, bagamat ang pamilya Harriet ay nagpahayag ng kanilang paninindigan at pinarusahan ng husto ang Golden Tooth, alam nilang malayo pa ito sa sapat. Kaya nang malaman nila na sinadya ni Tyr na makuha si Gucci, ang pamilya ay nakialam sa mga panloob na gawain ni Gucci. Sa impluwensya ng pamilyang Harriet, nagkaroon sila ng ganap na kapangyarihan at awtoridad, kapwa sa nakatataas at nasa ilalim ng mga lipunan. Sa makatuwid, naging madali para sa kanila na makialam sa mga gawain ng korporasyon ng negosyo. Matapos ang pagkamatay ng tagapangulo ni Gucci, ang mabangis na panloob na politika ay naganap sa loob ng isang araw. Maraming miyembro ng lupon ang gustong samantalahin ang sitwasyon upang lumaban para sa kapangyarihan at makakuha ng kita sa mga oras ng problema. Ang iba't ibang labanan sa kapangyarihan ay nagsimulang umunlad sa pagdanak ng dugo. Kahit na si Mikhail ay isang miyembro din ng board, at siya ay nagmamay-ari ng isang tiyak na porsyento ng mga pagbabahagi. Kaya, bago bumagsak ang kumpanya sa turmoil, natamasan niya ang ilang impluwensya sa loob ng kumpanya. Gayunpaman, nang bumagsak si Gucci sa gulo, maging si Mikhail ay walang magawa sa sitwasyong iyon. Nang sumunod na araw, ang pamilya Harriet ay umahan at mariing nakialam sa sitwasyon. Ilang oras lang ang inabot nila para tuluyang mapatatag ang kaguluhan sa loob ng Gucci. Noong hapon ding iyon, personal na nagtungo sa punong tanggapan ng Gucci ang pinuno ng pamilya Harriet para magsagawa ng board meeting. Ang pangunahing layunin ng pagpupulong ay hilingin sa kanila na ilipat ang bahagi ng kumpanya. Sa madaling salita, magkakaroon ng bagong shareholder na sasali sa kanila, at ang bagong dating ay Autumn Field Group mula sa Celestial Empire. Nang magsimula ang pulong, kinuha ni Winifred ang posisyon bilang tagapangulo ng Gucci nang may pangamba. Gayunpaman, naging maayos ang buong session dahil nauna nang inayos ng pamilya Harriet ang lahat. Sa huli, matagumpay na nakuha ng Autumn Field Group ang 70% ng mga share ni Gucci sa presyong 23 bilyong euro. Bilang resulta, ang grupo ay nakakuha ng ganap na kontrol sa tatak. Noong nakaraan, itinuro ni Winifred na kailangan nila ng hindi bababa sa 30 bilyong euro upang maisil ang deal. Kaya natural, ang pamilya Harriet ay humila ng ilang mga string sa likod ng mga eksena upang magtrabaho sa paligid ng 7 bilyong euro. Matapos ma-finalize ang lahat, hinirang kaagad ni Winifred si Mikhail bilang Vice President ng Gucci. Kinuha rin niya ang posisyon bilang acting chairman ni Gucci. Sa makatuwid, ang lahat ng pag-unlad ng Gucci sa hinaharap ay magiging responsibilidad ni Mikhail. Si Winifred at Mikhail ay maaaring ituring na matandang magkakaibigan. After the previous events, she trusted Mikhail. Samantala, si Winifred ay hindi maaaring manatili sa Italia. Kaya, ito ang pinakamagandang desisyon na tulungan si Mikhail na pamahalaan ang kumpanya. Kasabay nito, magsisimula na gaya ng dati ang bagong proyektong balak ni Gucci. Ang namamahala ay si Davina pa rin, ngunit hindi na sila nakipagtulungan sa Autumn Field Group bilang mga kasosyo ngunit sa isang supervisor-subordinate na relasyon. Matapos ang lahat ay nagpaliwanag na ang pamilya Harriet kay Tyr at sa iba pa. Kaya, ang insidente ng pagkidnap na nakatagpo ni Winifred ay itinuturing na isang tapos na deal. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan ng Tyr at Regal Palace. Hindi pa tapos ang lahat. Sa kabaligtaran, ito ay simula pa lamang. Sa hapon ng sumunod na araw, bumalik si Clifford at ang Hawks sa punong tanggapan ng Regal Palace.
Sa loob ng ilang araw, ang mga ari-arian ng Regal Palace sa buong mundo ay muling tinamaan ng mga malisyosong pag-atake mula sa ilang grupo ng mga tao. Higit pa rito, lalong naging mapangahas ang kanilang kalaban maging ang mga heneral ng Regal Palace ay dumanas ng hindi maipaliwanag na pag-atake. Si Kyropter, ang pinuno ng Departamento ng Shadow, ay pinakawalan ang lahat ng kanilang mga puwersang paniktik upang tuklasin ang salarin na ng ahas na sumalungat sa kanilang organisasyon ng tahasan. Samantala, bumalik din si Tyr kasama si Winifred sa Celestial Empire. Kinabukasan pagkatapos niyang bumalik, dinala ni Tyr sina Zyrus Label at Xanthus Miriam sa headquarters ng Regal Palace. Para naman kay Achilles, nanatili siya sa Celestial Empire. Kahit na gusto ng malaking tao na bumalik sa punong tanggapan at harapin ang malakas na kaaway kasama ang kanyang mga kapatid, tinanggihan ni Tyr ang kanyang kahilingan sa huli. Sa halip, hiniling sa kanya na manatili sa Con City upang protektahan ang kaligtasan ng pamilya ni Tyr. Kaya lang, ang isa sa makapangyarihang 18 heneral ng Regal Palace ay ganap na nabawasan sa tagapangalaga ng pamilya ni Tyr. Kinabukasan, sumakay si Tyr sa eroplano papuntang Rain. Samantala, sa lungsod ng Verten sa Amerika. Ang Verten ay ang pinakasikat na lungsod para sa mga manunugal sa Amerika. Nasiyahan ito sa isang mahusay na reputasyon sa buong mundo. Nagkataon ding ang lungsod ang paboritong lugar ng maraming internasyonal na tycoon para sa pagpapahinga. Ang ilang mga tao ay naging bilyonaryo ng magdamag dito, habang ang iba naman ay naging mga mahirap sa isang gabi. Ito ay isang mahiwagang lungsod na puno ng hindi kapani-paniwalang mga bagay at kaganapan sa bawat sulok. Ang mga himala ay nagaganap dito araw-araw. Ngunit, sa parehong oras, hindi alam ng mga tao kung gaano karaming mga kalansay ang inilibing sa ilalim ng ibabaw ng mga indulhensya at pagmamalabas. Maraming mararangyang krus at yate ang lumutang sa buong taon sa baybayin ng lungsod. Kapag sumapit na ang gabi, ang mga sasakyang ito ay iilaw ng sobrang makinang at nakasisilaw na mga ilaw, na may mga taong nagpapasaysa sa buhay ng marangya at walang kabuluhan sa mga barkong iyon. Ang Laufen ay ang pinakasikat na cruise sa lungsod ng Verten. Samantala, nagkataong isa rin itong barkong pagsusugal na walang sinuman sa mga puwersa sa Verten ang nangahas na guluhin. Gabi-gabi, ang mga kalakal na naganap sa barko ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Ang mga kita nito ay maihahambing sa kasino sa baybayin. Kabanata 1573. Ang Laufen. Ang may-ari ng sasakyang dagat ay isang lalaking nagmula sa Celestial Empire. Ang kanyang pangalan ay Jermaine Leonard, at siya ang nagmamay-ari ng titulong God of Gambling. Ang lalaking iyon ay higit pa sa may-ari ng cruise ship na ito. Pagmamay-ari niya ang shares ng maraming kasino sa Verten. Siguradong si Jermaine ang man of the hour sa Verten. Ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagsusugal ay nagtamasa din ng mahusay na reputasyon at katayuan sa mga internasyonal na pagsusugal. Siyempre, ang isa pa niyang kilalang pagkakakilanlan ay isa sa 18 heneral ng Regal Palace. Ang gabing ito ay pareho sa bawat gabi. Ang sisidlan ay maliwanag na naiilawan. Mayroong walang katapusang mga alon ng mga bisita na dumarating upang magpalipis ng oras. Puno ng tao ang lobby ng Laufen. Ang mga upuan sa harap ng lahat ng uri ng mesa ng pagsusugal ay inookupahan. Mayroong iba't ibang uri ng chips na kinakalakal sa loob ng kasino. Ang money counter machine sa cashier cage kung saan ang mga chips ay ipinagpapalit ay gumagana sa lahat ng oras. Sa gitna ng mga tao ay isang binata na nakaitim na parka at nakasunglas. Hawak niya ang $100 na chip sa kanyang kamay at pabalik-balik sa harap ng mga mesa ng pagsusugal. Naglaro siya ng lahat ng uri ng laro sa kasino, mula sa mga laro ng card hanggang sa mahjong, dice, poker, mga slot machine. Ang taong ito ay nanalo ng halos $3 milyong sa loob ng 20 minuto na may kapital lamang na $100 na chips. Nakapagtataka, ito ay simula pa lamang. Ang binatilyong iyon pagkatapos ay may dalang $3 milyong na chips at sumama sa Sickbo gambling table. Naglaro siya ng 3 beses sa isang hilera at nanalo sa bawat laro. Ang $3 milyong ay naging $24 na milyong. Agad naman siyang pumunta sa mahjong table na di kalayuan. Pagkaraan ng 10 minuto, hawak niya ang halos $50 milyong na halaga ng mga chips sa kanyang kamay. Dhruv, dali-dali ka dito at tingnan mo.
Sa oras na ito, sa wakas ay napansin ng mga tauhan ng surveillance department ang binata. Si Dhruv ang pinakamahusay na dealer ng kasino sa barkong ito ng pagsusugal. Gumastos si Jermaine ng malaking halaga para i-recruit siya para bantayan ang kasino para sa kanya. Bago sumali ang bloke na ito sa Laufen, siya ay itinuturing na isang celebrity sa mundo ng pagsusugal. Si Dhruv ay kilala bilang Asian Gambling King noon. Nang maglaon, tumakas siya sa Vertin dahil hinabol siya ng kanyang mga kaaway pagkatapos niyang manalo ng maraming pera mula sa isang lokal na kasino. Inimbitahan ng may-ari ng kasino na iyon si Jermaine na harapin si Dhruv. Nanalo si Jermaine sa laro sa kanyang pambihirang kakayahan bilang God of Gambling at nakumbinsi si Dhruv. Sa kalaunan, gumastos si Jermaine ng malaking pera para imbitahan si Dhruv na bantayan ang kanyang cruise. Bilang isa sa 18 general ng Regal Palace, madalang na bumisita si Jermaine sa barko. Kaya ngayon, si Dhruv ang pangunahing namamahala sa lahat ng bagay sa kasino. Anong mali? Lumapit si Dhruv sa monitor screen at nagtanong. Tignan mo itong lalaking ito, mula nang magsimula tayo sa negosyo hanggang ngayon, mahigit $20 milyong na ang napanalo niya sa loob ng wala pang 2 oras. Bukod pa riyan, panalo siya sa lahat ng pinagpustahan niya. Ang taong ito ay walang talo kahit isang laro. Inilapit ni Dhruv ang kanyang mukha sa screen ng monitor at nagtanong, nakita mo ba siyang manloko? Hindi naman. Ang staff ay patuloy na nag-zoom in sa screen at nilalaro ang footage ng lalaking nagsusugal. Pagkatapos ng komprehensibong obserbasyon, wala silang nakitang senyales ng panloloko ng taong ito. Kung gayon, ito ay kakaiba. Nagpatuloy si Dhruv, ang pagsusugal sa pangkalahatan ay nakasalalay sa swerte at memorya ng pagsusugal, paningin, pandinig. Kahit na ang pinakamakapangyarihang hari ng pagsusugal ay hindi maaaring manalo sa bawat laro. Pagkatapos nito, hiniling ni Dhruv sa mga tauhan na kunin ang clip ng binata na nagsusugal kanina. Matapos nilang i-play ang clip sa slow motion, nagsimulang obserbahan ni Dhruv ang kanyang mga kilos. Ito ay pareho. Wala siyang nakitang kainahinala. Ang kapalaran ay tila nagniningning sa binatang ito ngayong gabi. Makukuha niya ang halos anumang card na kailangan niya. Lalo na matapos mapanood ang clip ng binatilyong ito na naglalaro ng mahjong, mas kakaiba ito kay Dhruv. Yung mga taong kasama niya sa iisang table ay parang tinanggap sila para makipaglaro sa kanya. Kahit anong tiles ang gusto ng binatang ito, ibibigay ng katabi niya ang mga tiles nila sa kanya kahit na kailanganin nilang sirain ang mga melds nila. Posible bang ang taong ito ay nakikipagtulungan sa mga kasabwat? Tanong ng staff na katabi ni Dhruv. Umiling si Dhruv at sumagot, ang mahjong ay isang larong nilalaro ng 4 na tao. Posible kung iminungkahi mo na may 1 o 2 tao na kasabwat sa kanya, nakikipaglaro laban sa iba, ngunit kung silang 3 ay nakikipagtulungan sa kanya, ano ang silbi ng paglalaro? Hindi pwedeng makipagtalo dyan. Nagtanong ang staff na iyon, so ano ang nangyayari dito? Sabi ni Dhruv, I'm not quite sure myself. Let's invite him to the VIP room. I'll play a few games with him. Okay. Matapos maipasa ang utos, ilang security guard ng Laufen ang agad na lumapit sa binatang ito. Sa oras na ito, ang lalaking ito ay nasa isang mesa ng pagsusugal na naglalaro ng poker. Hawak niya ang isang magandang deck ng 3 ace sa kanyang kamay at agad na natalo ang lahat ng kanyang mga kalaban. Sa larong ito lamang, nanalo siya ng halos $2 milyong na chips. Sir, gusto po sana kayong imbitahan ng manager namin para sa isang laro. Lumapit ang security guard sa likod ng binata at magalang na nagtanong. Mukhang matagal na niyang hinihintay ang imbitasyon ng binata. Kaya hindi na siya nagulat nang dumating ang security guard para imbitahan siya. Itinabi niya ang kanyang chips nang tumayo siya at sinabing, pakiusap, palitan mo itong mga chips ko sa cash. Tandaan mo, ayaw ko ng anumang card, cash lang. Pagkatapos sabihin iyon, itinulak niya ang 2 chips na nagkakahalaga ng $5,000 bawat isa sa kamay ng security guard at sinabi sa kanya, ito ay mga tip para sa iyo. Pagkasabi niyo na itinulak ng binata ang sunglasses sa tungki ng ilong at naglakad papunta sa VIP room. May mahabang mesa sa loob ng VIP room. Umupo si Dhruv sa tapat ng mahabang mesa. Dice, poker, mahjong, at paigo ang ipinakita sa kanyang harapan. Nang makita ni Dhruv ang binata na papasok, palagi itong may ngiti sa labi. Sabi niya, you look quite young,
Are you even 18 years old? Sa masusing pagmamasid, napagtanto ni Dhruv na medyo bata pa ang binatang ito. Hindi siya mukhang mas matanda sa 18 taong gulang ng isang araw. Ang Laufen ay may mahigpit na panuntunan, ang mga wala pang 18 taong gulang ay hindi pinapayagang makapasok sa kasino. Tinanong ni Dhruv ang binata habang tinatawag ang isa sa kanyang mga tauhan sa tabi niya, at nag-utos, tumakbo ka ngayon at alamin kung sino ang namamahala sa checkpoint ng pasukan ngayong gabi. Gayon din, kunin ang surveillance video at tingnan kung paano nakapasok ang batang ito. Okay. Kinuha ng Alipors na ito ang order at lumabas ng VIP room sa unang pagkakataon. Samantala, nagkibit-balikat ang binata at sumagot, actually, I haven't turned 18. I just celebrated my 17th birthday yesterday. Sumimangot si Dhruv at bumulong, simula kailan naging irresponsible ang mga security guard ng Laufen. Binata, wala ka pang 18 taong gulang, gayon pa man ay napakalakas ng loob mong sumama sa barko ko at gumawa ng mga krimen. Talagang marami kang lakas ng loob. Pero biglang humagalpak ng tawa ang binata. Sinaway ng bata, gumawa ka ng krimen. Nahanap ba ako ng kasino mo na nanloloko? O sinasabi mo ba na hindi pinapayagan ng Laufen na manalo ang mga bisita? At saka, pagpasok ko sa barko, pina-flash ko rin ang ID card ko sa security guard mo para i-check. Hindi niya sinabi sa akin na hindi ako makakapasok kung wala pa akong 18. Ganun ba? Naramdaman ni Dhruv na may isang bagay na hindi tama. Kung ipinakita ng binata na ito ang kanyang ID card sa mga security guard, hindi pa siya makapasok sa kasino. Dalawa lang ang posibilidad sa sitwasyong ito, maaaring may problema ang security guard, o nagsisinungaling ang binatang ito. Kabanata 1574. Ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Maya-maya ay bumalik na ang mga staff na lumabas para imbestigahan ang binata. Inilagay niya ang kanyang bibig sa tabi ng tainga ni Dhruv at bumulong ng ilang salita sa mahinang boses. Matapos marinig iyon, medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Dhruv, at hindi makapaniwalang nagtanong, talaga? Oo. Tumango ang Alipors. Ang surveillance video ay nakuha na. Tiningnan nga ng aming security ang kanyang ID, ngunit hindi niya maalala ang taong ito. Dahil sa hitsura niya, hindi nagsisinungaling ang seguridad na iyon. Kakaiba yon. Napatitig si Dhruv sa binata na nakaupo sa tapat niya sa mahabang mesa. Ang bata ay may hawak na Zippo lighter at magaling na nagsisindi ng sigarilyo. Sinasabi ko ang totoo. Problema mo ito sa seguridad. Huminga ng malalim si Dhruv at sinabi, kung gayon, itigil na natin ang bagay na ito. Nanalo ka ng maraming pera sa aming barko ngayon. Kailan mo balak umuwi? Go home. Tumawa ang binata. I haven't even won enough here. Aalis ako kapag sapat na ang panalo ko. Aba, sige. May ngiti pa rin sa mukha si Dhruv, pero naging malamig na ang tingin sa kanyang mga mata. Then, how much you have to win before it is enough for you? Itong figure. Itinaas ng binata ang gitnang daliri kay Dhruv. Hindi lamang ang kanyang gitnang daliri ay kumakatawan sa paghamak, ngunit ito ay nangangahulugan din ng isa. Ipinaliwanag niya, $100 million. Ang binata ay huminga ng sigarilyo sa kanyang kamay at ngumusong sinabi, layunin kong manalo ng $100 milyong ngayong gabi. At, babalik ulit ako bukas ng gabi hanggang sa manalo. Bago niya nakilala si Jermaine Leonard, kilala si Dhruv bilang Asian Gambling King. From his point of view, medyo saplade siya noon. Hindi niya akalain na makikilala niya ang isang binata na wala pang 18 taong gulang ngunit mas mayabang pa sa kanya. Hindi lamang palaya ang batang ito, ngunit hindi rin siya natatakot sa kamatayan. Alam ng lahat sa Verte na mayroong paglalayag sa pagsusugal sa lungsod na ito na walang sino man ang makakayanan ng mga bunga ng panggugulo ang Laufen. Kahit na ang maayos na mga pamilya sa lungsod ay hindi nang ahas na maghanap ng gulo sa Laufen. Ang dahilan sa likod nito ay medyo simple dahil ang may-ari ng barkong ito ay si Jermaine, ang Diyos ng pagsusugal at isa sa 18 general ng Regal Palace. Gayunpaman, ang binatang ito ay sapat na walang kabuluhan upang maglabas ng sunod-sunod na walang katuturan sa Laufen. Ipinagmamalaki niya ang tungkol sa pagnanais na mapanalunan ang buong barko ng pagsusugal. Maliwanag, narito siya upang hamanin ang kasino. Gayunpaman, hindi niya nilabag ang mga patakaran ng Laufen sa ngayon.
Kahit na ginawa niya, ang kasino ay hindi nakapagbigay ng anumang ebidensya. Ang tanging batas na nilabag niya ay ang kanyang edad. Ngunit, gayunpaman, hindi niya kasalanan, kundi ang seguridad ng kasino na hindi nagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Sa kasong ito, ang kasino ay hindi maaaring makitungo sa kanya ng may puwersa. Sa makatuwid, ang tanging paraan para mapuksan nila ang kaiabangan ng binata at mapanatili ang reputasyon ng Laufen ay ang manalo sa kanya sa pamamagitan ng pagsusugal. Sinindihan ng binata ang kanyang sigarilyo at hinihit-hit ito ng marahan habang kumakatok sa mahabang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Hindi alam ang dahilan, ngunit nakaramdam ng sama ng loob si Drew nang makita ang binata na tumatapik sa mahabang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Mabagal talaga ang palitan ng pera sa barkong ito, ungol ng binata. Mabagal. Huminga ng malalim si Drew at tumawa, mayroon kang higit sa 30 milyong dolyar sa mga chips, at tumanggi kang tumanggap ng mga bank transfer ngunit humihingi lamang ng cash. Ito ay napakalaking dami ng trabaho. Pagkasabi nito, sinabi ni Drew sa lalaking katabi niya, pumunta ka na at alamin kung tapos na ang palitan. Okay. Lumabas ulit ng VIP room ang Alipors na iyon. Makalipas ang halos 10 minuto, ilang staff ng Laufen ang pumasok sa silid na may dalang ilang itim na malita. Inilagay nila ang mga itim na malita sa harap ng binata at sinabing, "Sir, may kabuuang $37 million. Lahat sila ay nandito." Ibinaling ng binata ang ulo para tingnan ang mga itim na malita na iyon bago muling tumingin kay Drew. "Pinapatawag mo ako dito dahil gusto mo akong paglaruan, di ba? Sa totoo lang, basura ang mga dealer at sugarol na iyon sa iyong kasino. Hindi sila sapat para makipaglaro sa akin. Pero hindi ka naman masama." Tumawa si Drew. "Sabi mo gusto mong manalo ng $100 milyong mula sa amin ngayong gabi. Kaya huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Bibigyan kita ng pagkakataon." Dahil doon, naglabas si Drew ng checkbook mula sa kanyang bulsa. Mabilis niyang pinunan ang halagang $63 milyong dito at sinabing, "Makikipaglaro ako sa iyo. Narito ang taya ng $63 milyong. Pero, kulang ang chips ko." Tinapik-tapik ng binata ang malite sa tabi niya, at medyo nalungkot siya. Noong una, nais ni Drew na hilingin sa binata na iwanan ang perang iyon at hindi na muling bumalik sa Laufen kung natalo siya. Gayunpaman, bago magkaroon ng oras si Drew na ibuka ang kanyang bibig, biglang ngumiti ang bata at sinabing, "Paano kung bayaran ko ang aking buhay kung matatalo ako? Ano sa tingin mo tungkol dito?" Hindi pa narinig ni Drew ang ganoong kahilingan sa buong buhay niya, ngunit pumayag siya. "Okay. That are your own words. Hindi ka makaka-back out kapag natalo ka." Patuloy ni Drew, "Walang paraan para babalikan mo ang iyong pangako." Mula sa araw na nagsimulang gumana ang Laufen hanggang ngayon, walang sinuman sa mundong ito ang nang-ahas na tumalikod sa utang nila sa Laufen. Simulan na natin. Mukhang hawak ng binata ang laro. Muli, sinimulan niyang laruin ang Zippo lighter na hawak niya. Siya ay tumingin ng napaka-relax at walang anumang pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilo sa kabila ng pagsusugal sa kanyang buhay. Itinuro ni Drew ang dice, poker, pie-go, at isang deck ng mahjong sa mahabang mesa at tinanong, "Ikaw ang bisita. Ano ang gusto mong tayaan?" Huwag magatubiling pumili ng isa. Dice. Walang gaanong iniisip na sagot ng binata, "Let's play something simple. Lalabas ako ng isang numero, at maaari mong i-roll ito. Kung nakuha mo ng tama ang mga numero, ito ang iyong panalo. Kung mabaigo ka, ito ang aking panalo. Ano ang masasabi mo?" Sandaling natigilan si Drew. Ang batang ito ay isang walang alam. Ang larong ito ay nakamamatay sa kanya. Kung ito ay isang laro sa isang baguhan, natural, ang taong gamulong ng dice ay magiging dahado. Malaki ang posibilidad na nabigo ang baguhan na makuha ang tamang numero mula sa binata. Ngunit hindi iyon ang kaso kay Drew. Ang lalaking ito ay ang Asian Gambling King. Ito ay ang kanyang natatanging kakayahan upang gamulong ng dice. Upang ilagay ito sa ibang paraan, hindi lamang si Drew ang maaaring basta-basta na i-roll ang numero na gusto niya ngunit maaari rin niyang piliin ang mga numero na ini-roll ng iba. Kaya hindi siya maaaring magkamali. Kaya, kung ang binata ay nakaisip ng isang numero at nakuha ni Drew na gamulong ng dice, kung gayon ng walang pag-aalinlangan, maaari niyang igulong ito ng perpekto sa kanyang kalamangan. Sigurado ka ba?
Tinitigan ni Dhruv ang binata nang hindi kumikislap ang mga mata at nagtanong, not going to have any regrets. Roll lang. May 6 na dice sa kabuuan. Bigyan mo ng number 6 sa lahat ng dice. Kung kaya mo itong hilahin, pupugutin ko ang sarili kong ulo at ibibigay sa iyo. Kung gayon, mas mabuting maghanda ka na ibigay ang iyong ulo. Mabangis na hiniblot ni Dhruv ang dice cup mula sa mesa. Pagkatapos, ni-cup niya ang lahat ng 6 na dice sa mesa sa dice cup at nagsyukit ng napakabilis. Binaligtad ni Dhruv ang dice cup at inilagay ito sa mahabang mesa sa loob lamang ng ilang segundo. Kailangan niya ng numero 6 para sa lahat ng dices. Gayunpaman, matagumpay na nai-roll ni Dhruv ang mga numerong ito ng ilang libong beses noon, kaya hindi siya mabibigo. Kabanata 1575. Mr. I. Anak, natalo ka. Tiwala si Dhruv, at bubuksan na sana niya ang dice cup. Gayunpaman, nang bubuksan na niya ang dice cup, ang binata ay gumawa ng isang tunog ng jingling nang buksan niya ang takip ng Zippo lighter. Tapos, sa isang kindat, ang mukha ni Dhruv ay parang nahihilo. Kasabay nito, sa loob ng surveillance control room ng Laufen, biglang itinulak ni Jermaine Leonard na hindi dapat magpakita sa Cruz ang pinto ng silid. Boss! Agad namang tumayo ang mga surveillance staff na nakatingin sa monitor at magalang na binati si Jermaine. Boss, hindi ka pa ba nakabalik sa Heavenly Island? Bakit bumalik ka agad? Ang Heavenly Island ay kung saan ang punong tanggapan ng Regal Palace ay nasa Rain. Ito ay isang isla na matatagpuan sa karagatang Pasipiko. Sagot ni Jermaine, ang daming nangyayari sa Regal Palace kamakailan. May isang misteryosong grupo ng mga tao na tumutumbok sa amin. Ang ilan sa mga general ay hinaras ng mga taong ito. Feeling ko kasi may mangyayari sa barko ko. Kaya, kailangan kong bumalik at tingnan. Nabalitaan ko lang mula sa isang tao na mayroong isang napakalakas na tao na nakasakay ngayong gabi. At saka, nanalo siya ng 10 milyong dolyar sa loob ng isang oras. Oo naman boss. Agad na itinuro ng staff na iyon ang 3x3 grid screen sa harap nila at pinunan siya, inimbitahan siya ni Dhruv sa VIP room at personal siyang tinatanggap. Tumango si Jermaine, at pagkatapos ay tinawag niya ang isang tao. Isang lalaking naka-security uniform ang pumasok sa silid. Tanong ni Jermaine, ikaw ba ang nagpapasok sa kanya kanina? I heard from someone that this guy is not even 18 years old. Have you forgotten the Laufen's rules? Nagmamadaling sumagot ang security guard na iyon, boss, I have no idea what's going on. Paano ako maglalakas loob na guluhin ang mga patakaran ng sasakyang dagat? Malinaw kong naaalala na napansin ko ang lalaking iyon nang nasa barko siya dahil napakabata niya. I already suspected that time na menor de edad pa siya. Pero hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat. Nang ipakita niya sa akin ang kanyang ID card, narinig ko ang tunog ng pagpindot niya sa lighter. Tapos, pinapasok ko lang siya na parang napossess ako. Matapos ang paliwanag, gumawa pa ng awful vow ang security guard para patunayang hindi siya nagsisinungaling. Iginiit niya na hindi niya kilala ang binatang iyon, at walang alinlangang hindi siya nasuhulan nito. Dapat kang pumunta sa ngayon. Hindi na nagtanong pa si Jermaine. Saglit lang niyang tiningnan ang video ng batang ito nang manalo siya ng pera sa kasino. Kasunod nito, tinitigan niyang muli ang VIP room nang hindi kumikislap ang mga mata. Sa oras na ito, nagsimula na ang laro ni Dhruv at ng binata. Si Dhruv ay nanginginig ang dice. Nakahinga ng maluwag ang staff na iyon at nagpaliwanag, boss, ang taong ito ay masyadong mayabang. Hindi niya dapat alam na si Dhruv ay isang dalubhasa sa dice shaking at talagang nangahas na pangalanan ng isang numero para gumulong si Dhruv. Maliwanag, ito ay isang bonus na laro. Hiningi niya ang numerong 6 mula sa lahat ng dice. Hindi. May hindi tama. Nang makita ni Jermaine na bubuksan na ni Dhruv ang dice cup, kumunot ang noo niya at sinabing, natalo si Dhruv. Ano? Natigilan ang staff. Pupunta ako at titingnan. Hindi na masyadong nagpaliwanag si Jermaine bagkos ay agad itong lumabas ng surveillance control room. Sa oras na ito, nakuha na ni Dhruv ang dice cup. Handa na siyang ibunyag ang mga numero. Gayunpaman, nang tumunog ang Zippo lighter sa mga kamay ng binata, umiinit ang ulo ni Dhruv. Posibleng sa loob ng wala pang isang segundong iyon, biglang nawala ng kontrol si Dhruv sa kanyang utak.
Ang napakaikling agwat na iyon ay naging dahilan upang hindi makapag-react si Drew pagkatapos niyang maalala ang kanyang mga pandama. Naisip niya na siya ay nasa isang talamak na takot at hindi mapakali dito. Gayunpaman, nang mabuksan ang dice cup. Ang numerong ipinakita sa loob ng dice cup ay hindi eksaktong numero, 6 sa lahat ng 6 na dice, ngunit 5 para sa 6 na dice at 1 para sa isa sa mga dice. Paano ito posible? Na-freeze si Drew. Hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata. Siya ay nagsanay sa paggulong ng dice sa pagiging perpekto. Hindi siya maaaring magkamali sa mga puntos na kailangan niya. Ngunit bakit ito nangyari? Gayunpaman, ito ay nagsiwalat na ang mga dice ay hindi ginawa kung ano ang gusto niyang gawin nila. Hindi ito maintindihan ni Drew. Hindi niya masisisi ang binata. Ang mga dice ay inihanda niya at siya mismo ang gumulong. Siya rin ang nagsiwalat ng dice. Halos 5 metro ang layo ng batang iyon sa kanya. Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa wakas, ang kanyang mga kamay ay hindi nakahawak sa mahabang mesa. Hindi siya maaaring nandaya. So what was the reason of his failure? Natalo ka. Hinubad ng binata ang kanyang sunglasses. Pinanangkitin niya ng mata si Drew at sinabing, 36 points ang gusto mo, pero 31 points lang ang binigay mo sa akin. Mukhang basura ka rin. Saglit na natahimik si Drew. Dapat ay hindi naganap kahit sa panaginip ng dating Asian gambling king na ito na isang araw, matatalo siya sa laro sa naturang binata. At saka, binigyan siya ng batang lalaki ng sapat na pagkakataon mula pa sa simula. Nadama ni Drew na may hindi tama, ngunit hindi niya maisip kung ano ang nangyari. Natarante rin ang nasa tabi ni Drew na nakatayo sa tabi niya. Hindi rin nila maintindihan kung bakit natalo si Drew sa laro. Kailangan kong aminin ang pagkatalo para sa postahan natin. Dahil natalo siya sa laro, gaya ng inaasahan, hindi tatalikuran ni Drew ang kanyang utang. Inihagis niya ang Zayking iyon sa binata at sinabing, nanalo ka na ng 100 milyon ngayong gabi. Pwede ka nang umalis. Hindi sapat ang aking nilalaro. Gayunpaman, biglang nagbago ang isip ng binata at sinabing, gusto kong manalo itong barko mo ngayong gabi. Bata, huwag kang ganyan. Maging si Drew ay may magandang ugali, ngunit nagsisimula na siyang magalit. Samantala, natatawang ganti ng binata na iyon, na panalunan ko ang perang iyon sa aking kakayahan. Paano mo masasabing nauuna ako sa sarili ko? O ipinapahiwatig mo ba na kahit na ang iyong kasino ay bukas para sa negosyo ay hindi mo kayang mawala? Hahaha, kami ay nagpapatakbo ng isang negosyo sa Laufen. Isa pa, handa akong sumugal at tanggapin ang aking pagkatalo. Ang larong ito ay nakasalalay sa swerte at kakayahan ng isang tao. Kiddo, mayroon kang swerte at mahusay na mga kasanayan. Siyempre, tinatanggap ko ang mga tao para maglaro sa Laufen. Pero, kung gusto mong manalo sa barkong ito, magagawa mo iyon basta't nasa iyo ang kailangan. Kung ganito ka kagaling, ano ang silbi kung mawala ang barkong ito sa iyo? Itinulak ng 2 lalaking naka-black suit ang pinto ng VIP room. Naglalaro si Jermaine na may hawak na isang deck ng card na gawa sa ginto habang papasok siya kasama ang isang grupo ng mga subordinate sa likod niya. Lumingon ang binata para tingnan si Jermaine at sinabing, kung tama ako, dapat ikaw ang may-ari ng barkong ito, si Jermaine Leonard, ang Diyos ng pagsusugal, di ba? Tama ka. Ngumiti si Jermaine at tumango bago siya nagtanong, anong pangalan mo, bata? Ngumiti ang binata at isinuot muli ang kanyang sunglasses at sinabing, you can call me I. Ay. Mata ng tao, maikling paliwanag ng binata. Mr. I. Nakakadiri ang pangalan. Hindi napigil ang magkomento ni Jermaine. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Drew. Agad na tumayo si Drew at medyo naiinis na sinabi, sorry, boss. Napahiya kita. Kabanata 1576. Hypnosis. Tinapik ni Jermaine Leonard ang balikat ni Drew at sinenyasan itong tumabi. Pagkatapos, umupo siya sa tapat ni Mr. I at sinabi sa kanya, gusto mong manalo sa barko ko. Magagamit ko ang Laufen bilang taya, pero ang barkong ito ay nagkakahalaga ng 2 bilyong dolyar. Kaya malayo ang halaga ng chip sa kamay, hindi ito sapat. Nagkibit balikat ang bata tulad ng dati at sinabing, wala akong sapat na pera sa akin, ngunit maaari mong makuha ang aking ulo. Hehe.
Natawa si Jermaine at nag-analyze, $63 million lang ang halaga ng ulo mo kanina, ngayon $1.9 billion na. So itong ulo mo ay mas mahal kaysa ulo ng boss ko. Tumawa si Mr. I. Hindi naman ako magpapatalo eh. Sinasabi ng mga tao na ang Diyos ng pagsusugal, si Jermaine Leonard, ay nangangahas na sumugal ng kahit ano. Naging duwag ka na ba ngayon? Baliktad na sikolohiya. Pinaikit ni Jermaine ang kanyang mga mata at sinabing, "It's fine. I share your thoughts. I won't lose anyway, so it doesn't matter what the bet is. It's settled then. I will bet with the Laufen, while you bet with your buhay." Pagkasabi nito, itinuro ni Jermaine ang mga poker card, dice at mahjong sa mahabang mesa at tinanong, "Ano ang gusto mong laruin?" Same game as before, malutong na sagot ng binata. Okay. Hinawakan ni J. Jermaine ang dice cup sa tabi niya. "You give me the number, I will roll. How many points do you need?" Patuloy na tinapik ni Mr. I ang mahabang mesa sa harap niya at sinabing, "Kanina, hiniling ko sa iyong mga tauhan na gamulong ng 6 na puntos para sa lahat ng 6 na dice at bigyan ako ng pinakamataas na puntos. Kaya paano kung pagulungin mo ako ng 1 puntos para sa bawat dice ngayon?" Fine. Bahagyang ngumiti si Jermaine. Ang kanyang pamamaraan ay hindi kasing ganda ng kay Drew. Kinuha lang niya ang dice cup, kinuha ang dice mula sa table, at sunod-sunod na inilagay sa cup. Pagkatapos noon, binaligtad niya ang dice cup sa ibabaw ng mesa at binigyan ito ng mahinang pag-iling. Sa isang pag-iling na ito, lahat ng 6 na dice sa loob ng dice cup ay naging isa. "I'm going to open it now," sabi ni Jermaine habang dinidiin ang dice cup gamit ang kamay at nakangiting nakatingin kay Mr. I sa kabilang table. Muli, nilaro ni Mr. I ang Zippo lighter sa kanyang kamay at sumagot, "Kapag handa ka na." Sinimulang buksan ni Jermaine ang dice cup. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tunog ng isang click ay biglang nagmula sa lighter ni Mr. I. Katulad ng dati nang bubuksan na ni Drew ang dice cup. Nang tumunog ang click na ito, biglang tumibok ng malakas ang puso ni Jermaine. Ilang saglit, hindi napigil ang tumapik ang kanyang daliri sa tuktok ng dice cup. Para sa God of Gambling tulad ni Jermaine, ang isang random na katok sa dice cup ay maaaring agad na baguhin ang bilang ng mga puntos sa loob ng cup. Kanina, binago din ni Drew ang paraan ng pag-roll niya dahil sa sandaling ito ng gulat. Nang bumukas ang dice cup, tila may kumpiyansa ng ngiti si Mr. I. Naniniwala siya na tiyak na nabigo si Jermaine sa pag-roll ng dice na gusto niya. Gayunpaman, ang katotohanan ay ibang-iba sa kanyang mga iniisip. Binuksan ni Jermaine ang dice cup. Sa loob ng tasa, lahat ng 6 na dice ay nagpakita ng isa. Narito ang 6 na dice na may isa na iyong hiniling. "Kiddo, natalo ka," anunsyo ni Jermaine habang nakangiting nakatingin kay Mr. I sa kabilang table. "How is this even possible?" Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Mr. I na hawak ang laro kanina. Ang kay-abangan niya kanina ay nawala ng walang bakas. "Dapat binibiro mo ako." Mabangis na tumayo si Mr. I mula sa kanyang upuan at itinuro si Jermaine sa tapat ng mesa na inaakusahan siya ng masama. Ngumiti si Jermaine at kinurot ang 6 na dice sa kanyang kamay at sinabing, "Kiddo, bilang Diyos ng pagsusugal, si Jermaine Leonard, ay hindi kailanman nanloloko. Alam ng lahat sa Verte na palagi akong nananalo ng lantaran at tapat. Kanina, ang dami mong napanalunan na money sa kasino ko, at kalaunan ay nanalo ka sa taya laban kay Drew. Lahat tayo ay handang sumugal at aminin ang ating pagkatalo. Ano? Hindi mo kayang mawala ngayon. Ito ay imposible." Patuloy na umiling si Mr. I. Halatang may hipno ako. Huminto si Mr. I sa kalagitnaan ng pangungusap na para bang hindi niya sinasadyang nabunyag ang isang bagay na hindi niya dapat gawin at nagmamadaling itinikom ang kanyang bibig. Samantala, ngumisi at nguya si Jermaine, "Boy, taon na akong nakikihalubilo sa gambling arena. This is the first time I see somebody gamble with your method. You can hypnotize, right? Noong una kang pumasok sa barko ko, na-hypnotize mo ang security guard sa Laufen at pinayagan kang makapasok sa casino. Tapos, gumamit ka ng lahat ng uri ng paraan para ma-hypnotize ang mga dealer ng casino sa barko ko. Kaya, kapag naglaro ka ng laro, kahit anong puntos at tile ang gusto mo, ibibigay sa iyo ng mga dealers ko.
Kahit na noong naglalaro ka ng mahjong, nagawa mong i-hypnotize ang lahat ng iba pang mga sugarol sa mesa ng pagsusugal ng sabay-sabay. Sa huli, ginawa mong ibigay sa iyo ng lahat ng tatlong iba pang manunugol ang mga tile na gusto mo at kalaunan ay nanalo ng 10 milyong dolyar sa aking barko sa loob ng 1 oras. Bata, hindi ka dapat masyadong gaaman, sabi ni Jermaine habang nagsisindi ng tabako. Pagkatapos manalo ng higit sa 30 milyong dolyar nang ahas ka pang pumunta sa VIP room na ito para i-hypnotize ang aking ace dealer. Kung hindi ako nagpagulong ng 5 dice sa 1 punto at 1 dice na may 6 na puntos ng maaga, natalo na ako sa iyo ngayon. Nagbago ang ekspresyon ni Mr. I. Sabi niya, so, ikaw ay sadyang pinahintulutan kitang i-hypnotize mo. Noong na-hypnotize kita na baguhin ang bilang ng mga puntos, ginawa mong 1 punto ang 6 na puntos na iyon mula sa isa sa mga dice. Bingo! Ayan na. Pinaikit ni Jermaine ang kanyang mga mata, at sa sumunod na segundo, isang napakabangis na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Tanong niya, kamakailan lang, ang organisasyon ko ay palaging hinaharas ng isang grupo ng mga kabataang transcendents. Pati ang amo ko ay nagkagulo sa ibang bansa. Isa ka sa kanila, di ba? Ngumisi si Mr. I, saka siya tumalikod at tumakbo papunta sa pinto. Dahil nandito ka na, sa tingin mo ba tumakbo ka na parang sasakyan? Ipinutok ni Jermaine ang ilang dice sa kanyang kamay sa binata. Ang mga dice na iyon ay nababalot ng isang layer ng masiglang enerhiya, pinaputukan ng bata na parang mga bala. Isang mahinang dagandong ang pinakawala ng binata at lumingon sa gilid para umiwas ng 5 dice, ngunit tumama ang huli sa kanyang balikat. Hulihin mo siya, utos ni Jermaine. Naglabas ng baril ang mga kasama niyang kasama at lumapit sa binata. Click, click, click. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lighter sa kamay ng binata ay biglang gumawa ng 3 malulutong na tunog. Sa susunod na segundo, ang mga security guard na sumugod sa kanya ay tila biglang naposes. Isang nakakatakot na ekspresyon ang bumungad sa bawat mukha nila nang bigla silang tumalikod at binaril sina Jermaine at Drew. Dama pa ka! Walang malay na sigaw ni Jermaine. Idiniindin niya si Drew sa lupa habang siya mismo ay bumaba. Bang bang bang! Sunod-sunod na putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa VIP room. Ilang bala ang tumama sa anit ni Jermaine. Hindi niya inaasahan na ganito pala kahusay ang hypnotism skill ng binata. Ang batang iyon ay may kakayahang i-hypnotismo ang lahat ng kanyang mga tauhan sa 1 segundo. Natigil lamang ang putok ng baril pagkaraan ng ilang segundo. Kaya naman, ang lahat ng mga tauhan ni Jermaine ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, nalilito. Boss, anong nangyari? Natatarantang tanong ng isa sa mga alipors ni Jermaine sa kanya. Kabanata 1577. Isang mahusay na pagkatalo. Itapon mo lahat ng baril mo at habulin mo siya. Utos ni Jermaine Leonard habang nangunguna at nagmamadaling lumabas ng VIP room. Sa oras na ito, sa lobby ng kasino, ang bawat mesa ay siksikan ng mga sugarol. Namula ang mga mata ng ilang sugarol dahil sa pagkatalo, at puno ng galit at pagkatalo ang kanilang mga mukha. Sa sandaling tumakbo si Jermaine at ang kanyang mga tauhan palabas sa VIP room, nakita nila si Mr. I na nagmamadaling patungo sa labasan ng lobby. Hulihin mo siya, sigaw ni Jermaine. Nagmamadaling sumugod ang mga security sa lobby sa direksyon ni Mr. I. Gayunpaman, ngumiti ng masama ang binata sa sandaling ito. Sa sumunod na segundo, inihagis niya sa langit ang dala niyang malita. Kumuha ng pera. Nakapagtataka, may bitbit pa talagang malita na puno ng perang papel ang binatang iyon bago siya tumakbo palabas ng VIP room. Ang mga perang papel na iyon ay nagsimulang mahulog mula sa himpapawid at nagsimulang magkalat sa bawat direksyon. Agad namang natuwa ang lahat sa loob ng lobby. Nayari na. Galit na nagmura si Jermaine. Hindi niya ito gaanong pinag-isipan bagkus ay tumalon siya mula sa ikalawang palapag upang habulin ang binatang iyon palabas ng kasino. Nagkagulo ang lobby. Maraming mapupulang mga sugarol na nawala ng pera ay galit na sinusubukang agawin ang pera. Kasabay nito, si Jermaine ay patuloy na gumagalaw patungo sa labasan sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Gayunpaman, nawala si Mr. I sa pintuan ng walang bakas. Sa labas, bumubuhos ang malamig na hangin sa kubyerta. Pagdating ni Mr. I sa gilid ng deck, isang speedboat na ang naghihintay sa kanya sa ibaba.
Isang African-American teen ang nakaupo sa speedboat. Siya rin, mukhang 17 o 18 taong gulang. Medyo naiinip ang itim na binatilyo. Hinihimok niya si Mr. I na tumalon mula sa deck. Ay, bumaba ka dali. Ayokong mamatay kasama ka dito. Hehe. Maghintay ka lang ng kaunti. Hindi pa ito ang climax. Lumingon si Mr. I at sumakay sa ibabaw ng rehas habang walang kurap na nakatitig sa labasan ng lobby. Sa mga oras na ito, hinahabol na ni Jermaine ang binata palabas ng lobby. Samantala, sumugod din sa kanilang direksyon ang mga security guard ng casino. Sinabi ni Ai, "Hoy Diyos ng pagsusugal, paano kung ituturing kita sa isang napakagandang himig?" Naguluhan si Jermaine sa alok na iyon. Noon lang, nakangiti pa si Mr. I ng pamitik ng daliri. Sa susunod na segundo, ang broadcast system sa Laufen ay biglang nagpatugtog ng Moonlight Sonata ni Beethoven. Ang himig ay tila kaaya-aya at banayad. Biglang bumalot sa kanila ang isang alon ng antok. Pakiramdam ni Jermaine ay parang gulong-gulo ang isip niya. Inaantok na siya. Ngunit pagkatapos, naramdaman ni Jermaine ang isang kakaibang puwersa na malapit ng kontrolin ang kanyang subconscious. Dali-dali siyang naglabas ng golden poker card at marahas na nilaslas ang kanyang hita sa kritikal na sandaling ito. Dahil sa nag-aapoy na sakit ay agad na nagising ang kamalayan ni Jermaine. Kasabay nito, tila naposes ang kanyang nasa paligid. Sunod-sunod na tumatakbo ang mga lalaking ito patungo sa rehas ng kubyerta. Splash! Ang isa sa kanyang mga tauhan ay tumalon sa dagat ng walang pag-aalinlangan, at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran. Kasabay nito, sa gali ng Laufen, isang grupo ng mga chef ang abala sa paghahanda ng iba't ibang merienda at hapunan. Ang parehong himig ay tumutugtog din sa gali. Tila ito ay nagtataglay ng isang uri ng hindi pangkaraniwang mahiwagang kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, mahigit 12 chef sa loob ng galera ang lahat ay tila may nagmamay-ari. Sinimulan nilang hanapin ang lahat ng langis na maaari nilang makuha mula sa kusina. Matapos tanggalin ang takip, ibinuhos nila ang mantika na iyon, balde bawat balde, sa mga dingding at sahig ng kusina. Kasabay nito, may nagbukas din ng lahat ng kalan. Ilang sandali pa, napuno ang kusina ng masangsang na amoy ng gas. Isa sa mga chef na walang ekspresyon ang mukha ay kumuha ng lighter at nagsindi ng basahan sa tabi nito. Hindi nagtagal, sinundan ng apoy ang bakas ng langis at kumalat sa lahat ng direksyon. Nang maabot nito ang masangsang na gas, ang kusina ay sumabog sa dagat ng apoy sa hindi oras. Sa ibabaw ng kubyerta, mabilis na sinugod ni Jermaine ang kanyang mga tauhan at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang sampal at sa wakas ay pinatahimik ang mga taong ito. This is a beautiful night. God of gambling, I believe we will meet again soon. Pagdating ng panahon, ipapaluhod ko sa harap ko ang lahat ng general ng Regal Palace. And call me Grandpa. Kasama niyan, tumalon ang lalaking iyon mula sa rehas papunta sa speedboat. Gusto pa sana siyang habulin ni Jermaine, ngunit narinig niya ang gulat na sigaw ng isang tao mula sa kabilang dulo ng barko. Umalis. Yung barko. Nasusunog yung barko. Nang makita ni Jermaine ang makapal na usok na nagmumula sa kusina, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Sa oras na ito, ang flame ay gumapang palabas sa siwang ng pinto na iyon. Sa oras na ito, natapos na ang kanta. Halos bumalik na sa normal ang lahat ng nasa barko. Gayunpaman, nang makita nila ang nag-aapoy na apoy mula sa bangka, marami sa kanila ang natulala. Paanong biglang sumiklab ang apoy sa Laufen? Hindi ito dapat mangyari. Ano ito? Sa pagtingin sa apoy na nagninanga sa Laufen at Mr. I, na tumakas sakay ng speedboat ilang daang metro ang layo, halos bumulwak si Jermaine ng isang subo ng dugo. Siya ay naging matalino at napakatalino sa buong buhay niya. Gayunpaman, hindi kailanman nainsulto si Jermaine sa ganoong paraan, kahit na sa pinakamahirap na panahon ng Regal Palace. Hindi niya akalain na makararanas siya ng matinding pagkatalo ngayong gabi at sa kamay nitong menor de edad na binatilyo. Kasabay nito, sa isang bansang may digmaan sa gitnang silangan. Ito ay isang bansa na nasa kaguluhan sa loob ng maraming taon. Ang bansa ay nasa digmaan sa loob ng maraming taon. Ang mga tao ay nabubuhay sa paghihirap. Sa lupaing ito, ang gobyerno ay walang iba kundi isang palamuti. Inangkin ng iba't ibang grupo ng pribadong hukbo ang lupain at pinangalanan ang kanilang sarili bilang isang hari.
Halos araw-araw naganap ang mga digmaan at labanan sa lugar na ito. Sa conference room ng isang partikular na private army group's headquarters, isang emergency meeting ang nagaganap. Isang grupo ng matataas na opisyal ang nakaupo sa kanilang mga upuan na may tame-time na ekspresyon. Chief, kung gusto mong maglakbay sa Viridian City, dapat kang dumaan sa 3 teritoryo ng ibang grupo. Ang lahat ng mga ito ay ang ating mga nemesis. Kung dadaan tayo sa kanilang lupain, tiyak na magdurusa tayo sa kanilang mga pag-atake. Tumingin ang isang mataas na opisyal sa pinunong nakaupo sa upuan sa gitna at sinabing walang magawa na nakasulat sa buong mukha niya. Ito ang punong tanggapan ng isa sa pinakamalaking pribadong grupo ng hukbo sa bansang ito na sinira ng digmaan. Samantala, malamang na ito rin ang grupong may kakayahang wakasan ang digmaan. Kamakailan, ang grupong ito ay nakipagkasundo sa opisyal. Hanggat ang grupo ay maaaring sumang-ayon sa iba't ibang mga kinakailangan ng pamahalaan, sila ay papayagang sakupin ang mga pangunahing lungsod ng bansang ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng bagong pamahalaan at pamamahala sa bansa. Sa makatuwid, ang pinuno ng grupong ito ng pribadong hukbo na nagngangalang Gama ay inatasan na pumunta sa Viridian City upang makumplito ang isang serye ng mga handover sa mga opisyal ng bansa. Gayunpaman, ang bansang ito na nasalanta ng digmaan ay mayroong maraming puwersa ng pribadong hukbo. Lahat sila ay nakikipagkumpetensya para sa karapatang pangasiwaan ng bansang ito. Sa makatuwid, hindi kailanman papayagan ng mga grupong iyon ng Gama na maglakbay sa Viridian City. Tiyak na pipigilan nila sila sa pamamagitan ng puwersa sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Sa paghusga mula sa personal na lakas ng pakikipaglaban ng mga sundalo, ang organisasyong ito ay maaaring mag-isang lumaban sa alinmang grupo sa bansang ito na may digmaan. Gayunpaman, kung ang lahat ng kanilang mga karibal ay magkakaisa laban sa kanila, ang kahihinatnan ay maaaring hindi tiyak. Pwede ba tayong lumipad doon? Tanong ni Gama. Kabanata 1578. Panlabas na tulong. Sumagot ang senior officer, dahil sa gyera, nawasak ang lahat ng paliparan sa paligid. Para sa mga helicopter, palaging may panganib na maarang kung gagamitin natin ang mga iyon. So, kung gusto mong pumunta sa Viridian City, Chief, land transport na lang. Natahimik si Gama. Ito ay isang maliit na bansa na hindi maihahambing sa laki ng isang lalawigan sa malalaking bansa. Gayunpaman, ang antas ng kaguluhan sa bansang ito at ang kalupitan ng mga taong ito ay higit na lumampas sa imahinasyon ng mga nasa ibang bansa. Chief, masyadong delikado ang paggamit ng land transport para magtungo sa Viridian City. Bakit hindi muna natin ipagpaliban ang planong ito at maghintay hanggang matapos tayong makipagdeal sa Croy Group? Pagkatapos, maaari tayong magtungo para makipagkita sa mga opisyal, at ang lungsod na nasa ilalim ng Croy Group ay magkakaroon pa rin ng buo na paliparan. Hindi natin magagawa iyon. Desididong tinanggihan ni Gama ang mungkahi ng senior officer. Gumastos kami ng malaking halaga sa oras na ito, at napakahirap na makahanap ng isang opisyal na magbibigay sa amin ng pagkakataong opisyal na makilala. Gayon din, upang makuha ang pagkakataong ito, ang aming Gama Group ay nagbayad ng napakalaking presyo. Kung mayroon tayong pagkakataon, baka hindi na tayo makahanap ng iba. Ang dahilan kung bakit hiniling ng mga opisyal na makarating tayo sa Viridian City sa loob ng 7 araw ay upang makita din kung gaano kalakas ang ating grupo. Kung hindi man lang natin malagpasan ang kahirapan na ito, paano ibibigay ng mga opisyal ang isang buong bansa sa atin? Upang iligtas ang mga tao ng bansang ito, kailangan nating malampasan ang mga paghihirap na ito. Kailangan nating marating ang Viridian City sa loob ng 7 araw. Sa harap ng gayong pagpapakita ng determinasyon mula sa kanilang hepe, ang senior officer na ito mula sa Gama Group ay walang ibang masabi. Ang isa sa kanila ay tumayo at nagsabi, kung gayon, ipapasa ko ang utos ngayon. We'll gather. Hindi, isasama namin ang hepe sa Viridian City. Sa pagkakataong ito, kahit na kailangan nating tipunin ang lahat ng mga elite sa Gama Group, kailangan nating ihatid ng ligtas ang hepe sa Viridian City. Bumantong hininga si Gama at sinabing, hindi natin madadala lahat ng elite dahil kailangan din nating pigilan ang ibang grupo sa pag-atake sa base camp natin. Kung aalalahanan natin silang lahat, magiging problema kung may mangyari. Totoo yan.
Ang grupo ng matataas na opisyal ay tumango, pagkatapos ay nagsalita muli. Ngunit, nang hindi tipunin ng lahat ng mga elite, magiging mahirap para sa atin na tawirin ang ilang mga lungsod ng maayos. Maya-maya lang, biglang tumayo ang isang middle-aged na lalaki na nagngangalang Vixen. Siya ay may mga tampok na banyaga, at halatang hindi siya mula sa bansang ito. Ngunit, ang makaupo sa mataas na antas na pulong na ito ng Gamma Group kahit isang dayuhan ay sapat na upang ipahiwatig na ang taong ito ay isang may kakayahan at mataktikang tao. Chief, maaari tayong humingi ng tulong sa labas, sabi ni Vixen. Panlabas na tulong. Nakatuon ang lahat kay Vixen, at si Gamma ang unang sumagot, itong external aid na binanggit mo, are you talking about mercenaries, Vixen? Tama ka. Tumango si Vixen. Maaari tayong kumuha ng mga mersenaryo at ihatid ka sa Viridian City o tulungan silang hawakan ang kuta dito. Tumango muna si Gamma. Saka umiling. Ang iba pang matataas na opisyal ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi tulad ng hindi natin naisip ang parehong ideya, Vixen, ngunit ang ating bansa ay tumaas na sa pinakamataas na antas ng panganib. Kahit saan ka tumingin, ito ay isang pulang sona. Ang mga mersenaryong iyon ay naglalakad sa kanilang kamatayan kung sila ay napumunta rito, kaya mahirap makahanap ng sinumang handang tumulong sa atin na tapusin ang misyong ito. At kahit na mayroon, kailangan nating gumastos ng malaking halaga para makapag-hire ng sapat na mga taong handang ibenta ang kanilang buhay. Ngunit, ang ating grupo ay nasa pinakakritikal na panahon ngayon. Ang pera ang pinakaseryosong problema na nararanasan natin, kaya hindi naman sa ayaw natin silang kunin, pero mahirap kayang kumuha ng napakaraming tao. Natahimik sandali si Vixen, tapos sinabi niya, kaya kung gusto nating kumuha ng mga mersenaryo, kailangan nating kumuha ng mga pinakamakapangyarihan. Ang uri na maaaring mabigla sa buong mundo at masisindak maging ang Croy Group. Lahat ay nakatingin kay Vixen na kakaiba, at sinabi ni Gamma, alam mo na ang sitwasyon natin dito, Vixen. Lahat ng mga armadong grupo ay walang dugo sa isa't isa. Aling internasyonal na organisasyon ang makakapidyo sa alinman sa mga grupong ito? Meron naman, sabi ni Vixen na may lubos na katiyakan. Hindi ko alam kung narinig mo na sila. Tinatawag silang Regal Palace. Regal Palace. Nang sabihin ni Vixen ang mga salitang iyon, hindi lang si Gamma ang natigilan. Lahat ng iba pang senior officer ay ganoon din ang reaksyon. Bilang numero 1 organisasyon sa mundo, natural na narinig ng lahat ang Regal Palace. Hindi lamang nila ito narinig, ngunit ang Regal Palace ay mayroon ding kilalang reputasyon. Ang ibig mong sabihin ay humingi tayo ng tulong sa Regal Palace, Vixen? Tanong ni Gamma. Pero, sa pagkakaalam ko, hindi mercenary organization ang Regal Palace. Isa pa, ang kanilang organisasyon ay napakalayo at nakakatakot, bakit nila pakialam ang ilang maliliit na gawain sa lugar tulad ng sa atin? Chief, mayroong 5 Heavenly Kings at 18 general sa Regal Palace. Siguradong narinig mo na ang isang partikular na tao na ito. Hindi mo lang siya narinig, ngunit dapat ay pamilyar ka rin sa kanya. Sino? Tanong ni Gamma, binigyan ng nagtatakang tingin si Vixen. Bahagyang ngumiti si Vixen, pagkatapos ay sumagot, Black Caesar. Black Caesar. Ang mga nakatataas na opisyal na naruroon ay hindi napigil ang tumaas ang respeto ng marinig ang pangalan. Kahit na malayo ang Regal Palace sa kanila, ang Black Caesar ay talagang pamilyar na pangalan sa kanila. Ang Black Caesar, na kilala rin bilang Mercenary Emperor, ay ang hari ng mga mersenaryo sa Western Underground Society. Ang mersenaryong grupo sa ilalim niya, si Caesar Mercenary Corps, ay kilala bilang nangungunang mersenaryong grupo sa mundo. Gayunpaman, iyon ay isang lumang kwento ng maraming taon na ang nakalilipas. Nang maglaon, habang ang Black Caesar ay sumali sa Regal Palace, ang kanyang mersenaryong grupo ay nagkaroon ng mas kaunting pagkakataon na magpakita sa buong mundo. Ngunit, hindi ito dahil na-disband ang Caesar Mercenary Corps. Sa halip, ito ay naka-attach sa malaking shot, Regal Palace, at ang mersenaryong grupo ngayon ang humawak ng lahat ng uri ng komplikadong mga bagay para sa kanila. Gusto mo tanungin natin si Caesar Mercenary Corps, Vixen? Oo. Tumango si Vixen habang sinasabi, ang Caesar Mercenary Corps ay may mataas na katayuan pati na rin ang reputasyon sa mersenaryong mundo.
Ang kanilang pangalan lamang ay sapat na upang sugpuin ang karamihan sa mga armadong grupo dito. Ngayong suportado na rin sila ng Regal Palace, anong mga armadong grupo sa mundo ang maglalakas loob na lumaban sa kanila? Kung makukuha natin ang Caesar Mercenary Corps na pumunta at i-escort ang hepe sa Viridian City at itataas din ang banner ng Regal Palace, hindi man lang magkakaroon ng pag-atake sa ating frontline. Natitiyak kung walang sino man sa mga armadong grupo sa ating teritoryo ang maglalakas loob na gawing kaaway nila ang Regal Palace. Nagsalita si Vixen nang may pananalig na ang mga opisyal na naroroon, kasama si Gamma, ay naging mas kumbinsido sa pahayag ni Vixen. Ito ay dahil ang Regal Palace ay talagang may ganitong impluwensya sa buong mundo kamakailan. Kabanata 1579. Hinarang ang isang bala para kay Stormbringer. Sa sandaling ito, nagsalita ang isa pang senior officer mula sa Gamma Group. Vixen, what if? And just what if? We were to meet a armed group which is not afraid of death. Imposible iyon, sabi ni Vixen. Baka hindi mo pa nabalitaan ang nangyari sa Thailand kamakailan. Anong nangyari? Maraming tao ang nagbigay kay Vixen ng isang naguguluhang tingin. Noong nakaraan, panimula ni Vixen. Ang Southern King ng Regal Palace, si Juan Yates, ay nagpakasal at nahulog sa isang bitag na itinakda ng isa sa pinakakilalang pamilya sa lugar, ang Leviathan sect. Maaari mo bang hulaan kung ano ang nangyari? Ang Palace Master ay agad na nagtipon ng isang malaking puwersa at lumusob kasama ang halos 10,000 tao sa ilalim nila, at pilit nilang winasak ang Leviathan sect sa ilalim ng mga mata ng Siamese King. Sabihin mo ngayon, gaano karaming lakas at kasanayan ang kailangan nila upang magawa ang gayong gawain? Ang mga armadong grupo sa ating bansa ay hindi maihahambing sa buhok ng pinuno ng Leviathan sect, kaya sinong mga grupo ang magiging matapang na isugal ang kinabukasan ng kanilang buong grupo at gumawa ng kalaban sa Regal Palace? Naghuhukay ba sila sa kanilang libingan? Tumango ang lahat, sumasang-ayon na may punto si Vixen. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin si Gamma. Vixen, ang Regal Palace ay talagang makapangyarihan, at oo, ang Caesar Mercenary Group ay kasalukuyang pinakamahusay na pagpipilian sa ngayon. Pero, hindi naman daw sila may utang na loob sa atin. Kahit na nagpadala tayo ng ilang tao na may pera para imbitahan sila, kailangan pa rin natin ng paraan para gawin ito. Ang oras na ibinigay sa atin ng mga opisyal ay nauubos na, at sa oras na dumaan tayo sa lahat ng problema sa paglusot sa mga koneksyon para makipag-ugnayan kay Caesar Mercenary Corps mula sa Regal Palace, marahil ang oras na ibinigay sa atin ay matagal nang naubos. Chief, since I dare to bring up such things today, sabi ni Vixen. Natural lang na may tiwala ako na kakayanin natin. Alam mo na bago ako sumali sa Gamma Group, isa rin akong mersenaryo. Nagkataon, nag-cruise ang landas ko kay Stormbringer, ang deputy head ng Caesar Mercenary Corps, sa larangan ng digmaan. Nagkita ang dalawang mersenaryong grupo namin sa isang espesyal na co-op mission. At sa isang kritikal na sandali, hinaranggan ko ang isang bala para kay Stormbringer. Habang nagsasalita si Vixen, hinubad niya ang kanyang sando. Sa kanyang dibdib ay isang tama ng bala na kasing laki ng hinlalaki. Ang mga shrapnel na nakatago sa loob ng kanyang katawan ay hindi pa rin maalis hanggang ngayon. Ito ay dahil isang balahibo lang ang layo ng bala sa kanyang puso, at kung ito ay sapilitang tatanggalin, malaki ang posibilidad na masugitan nito ang puso ni Vixen. Nagningning ang mga mata ni Gamma, at ganoon din ang nangyari sa iba pang senior officer sa Gamma Group. Nasa Caesar Mercenary Corps pa rin ba si Stormbringer ngayon, Vixen? Siyempre, sagot ni Vixen. Dahil ang Black Caesar ay naging dakilang general ng Regal Palace, ang Caesar Mercenary Corps ay ipinasa kay Stormbringer upang pamahalaan. Kahit na ang opisyal na titulo ni Stormbringer ay deputy pa rin ng grupo, siya rin ang gumaganap na ulo. Noong hinarang ko ang bala para kay Stormbringer, sinabi niyang utang niya sa akin ang kanyang buhay. Kaya kung kailangan ko ng tulong, palagi ko siyang hahanapin, at maaari ko pang hilingin sa kanya na ibalik ang buhay na utang niya sa akin. Kaya, kung makikipag-ugnayan ako ngayon kay Stormbringer at hilingin sa kanya na i-escort ang hepe sa Viridian City, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Ang lahat sa wakas ay nakitang nasa sabik. Pati si Gamma ay napatayo pa sa tuwa.
Lumapit siya kay Vixen at excited na hinawakan ang kamay nito. Kung makakarating ako ng ligtas sa Viridian City, nasa iyo na ang lahat, Vixen. Kung matagumpay mong maimbitahan ang Caesar Mercenary Corps dito, sabihin mo lang sa amin kung gaano karaming pera ang kailangan mo. Kung matagumpay na nakipagpulong ang aming Gamma Group sa mga opisyal, nakipagkasundo, at kinuha ang rende ng kapangyarihan, ikaw ang mag-aambag ng pinakamalaking merito sa ating bansa. Vixen solemnly said, Chief, you're fighting for the people of this country. Kaya natural lang na dapat din akong mag-ambag. Bagamat ang aking ama ay dayuhan sa bansang ito, ang aking ina ay taga rito. Ako ay lumaki sa lupaing ito, kaya dapat ko ring protektahan ang aking pamilya at mag-ambag ng bahagi ng aking lakas. Nasa iyo ang aking pasasalamat. Inilagay ni Gamma ang isang kamay sa kanyang dibdib, pagkatapos ay hindi pinansin ang kanyang katayuan at nagbigay ng saludo kay Vixen. Kasabay nito, tumayo rin ang lahat ng iba pang senior officers na naroroon, sabay saludo kay Vixen sabay hawak sa dibdib. Nagmamadaling binalika ni Vixen ang pagsaludo at sinabing, Chief, huwag kang mag-alala. Bigyan mo ako ng 3 araw. Iimbitahan ko talaga si Caesar Mercenary Corps dito. Alam mo ba kung nasaan sila ngayon, Vixen? Tanong ni Gamma. Nahihirapan ka bang subaybayan sila? Pagkaalis ni Stormbringer, binigyan niya ako ng phone number. Specially reserved daw sa akin ang number, at hinding-hindi ito ma-off, sagot ni Vixen. Kung gusto ko siyang hanapin, tawagan ko na lang sa pamamagitan itong numero. Ang katotohanan na kinuha ko ang isang bala para sa kanya noon ay isang subconscious na gawa lamang, at hindi ko sinasadya na ibalik niya ang pabor o anumang bagay. Lagi kong iniisip na hindi ko nakakailangganing tumawag muli sa numero sa aking buhay, at sa hindi inaasahan, hindi ko naisip na kakailanganin kong gamitin ito ngayon. Tiyak na hinding-hindi makakalimutan ng ating bansa ang iyong sakripisyo, may pagpapahalagang pahayag ni Gamma. Pagkatapos ng pagpupulong ay naghintay ang lahat ng balita mula kay Vixen. Tulad ng para sa Vixen na naghahanap ng Caesar Mercenary Corps, tiyak na hindi ito kasing simple ng pagtawag lamang sa telepono. Marami pa ring komplikadong kailangan niyang pagdaanan, at alam na alam iyon ni Vixen. Bukod sa pagiging isa sa mga tauhan ni Black Caesar, ang Stormbringer ay itinuring ding elite ng Regal Palace, kaya tiyak na may mga prosesong dadaanan. Nagkataon nang matanggap ni Stormbringer ang tawag mula kay Vixen, nagkataong nasa isang misyon sila sa kalapit na bansa. Matagal nang nagkagulo ang Regal Palace, dahil ang ilang misteryosong puwersa ay biglang lumitaw mula sa kung saan at nagtatrabaho laban sa Regal Palace. Bagamat ang mga bagay na ginawa ng mahiwagang puwersang ito ay hindi man lang malapit sa pagyanig sa pundasyon ng Regal Palace, lahat sila ay medyo kasuklam-suklam na mga tao. Ang Regal Palace ay may minahan ng mineral sa kalapit na bansa na nagdadala ng bilyon-bilyong dolyar sa Regal Palace bawat taon, at wala ni isa ang nang-ahas na i-target itong minahan nila sa lahat ng mga taon na ito. Pero kanina lang, ilang grupo ng mineral mining sa malapit ang biglang nagkaroon ng lakas ng loob at paulit-ulit na dumating para guluhin itong minahan ng Regal Palace. Ang dalawang panig pagkatapos ay nahulog sa isang madugong labanan. Nang maglaon, nang lumala ang labanan, ang kabilang panig ay humingi ng tulong sa mga mersenaryo, hindi alam ang kanilang mga limitasyon dahil gusto nilang isama ang minahan ng mineral ng Regal Palace. Nang malaman ni Clifford Han ang tungkol dito, natural siyang namumula sa galit. Agad niyang ipinadala si Black Caesar ng Caesar Mercenary Corps sa lugar upang talunin ang parehong partido na sinubukang i-annex sila at ang mga mersenaryo na iyon. Nang matanggap ni Stormbringer ang tawag ni Vixen, tinapos na niya at ng kanyang mga tauhan ang kaso sa pamamagitan ng pagbitay sa mga boss ng mga mineral mining group pati na rin sa mga mersenaryong sangkot. Kabanata 1580. Caesar Mercenary Corps. Nagulat si Stormbringer nang matanggap niya ang tawag ni Vixen dahil ilang taon na silang hindi nagkikita. Bagamat wala silang masyadong interaksyon noon, alam na alam ni Stormbringer kung anong klaseng tao si Vixen. Kung hindi lang ito ang huling paraan, hindi sana nagkusa si Vixen na humingi ng tulong kay Stormbringer. Kasabay nito, utang ni Stormbringer kay Vixen ang kanyang buhay, kaya sinabi niya na maaaring lumapit sa kanya si Vixen anumang oras kung kailangan niya ng tulong, at kahit na si Stormbringer ay handang ibalik ang buhay na ito kay Vixen.
Matapos malaman ang layunin ng pakikipag-ugnay sa kanya ni Vixen, pumayag si Stormbringer nang walang anumang pag-aalinlangan. Pagkatapos niyang sumang-ayon, tumawag din si Stormbringer sa Black Caesar upang ipaliwanag ang kanyang panig sa sitwasyon. Bagamat si Stormbringer ang namamahala sa Caesar Mercenary Corps ngayon, ang ulo nito ay palaging Black Caesar. Kaya, kung mayroong anumang paggalaw mula sa kanila, ang Stormbringer ay natural na kailangan upang makakuha ng pahintulot mula sa Black Caesar upang gawin ito. Hindi siya pinigilan ni Black Caesar sa anumang bagay ngunit sinabi lamang kay Stormbringer na maging ligtas. Matapos nilang ma-finalize ang lahat, umalis si Caesar Mercenary Corps mula sa kalapit na bansa kinabukasan patungo sa bansa ni Vixen. Dahil ang bansang ito ay patuloy na nakikipagdigma, halos 70% ng mga paliparan ay nawasak, at ang mga helicopter sa himpapawid ay babarilan anumang oras. Kaya, maaari lamang maglakbay ang Stormbringer sa punong tanggapan ng Gamma Group sa pamamagitan ng lupa. Habang tumatawid sila sa hangganan ng dalawang bansa, walang nang ahas na salakayin sila sa daan dahil sa espesyal na katayuan ng Caesar Mercenary Corps. Umaga ng ikatlong araw nang dumating si Caesar Mercenary Corps sa punong tanggapan ng Gamma Group. Nagpadala na si Vixen ng ilang mga tao upang salubungin sila ng maaga sa 30 kilometro ang layo. Ang lugar ay isang disyerto na may dilaw na buhangin sa lahat ng dako. 20 taon na ang nakalilipas, medyo maunlad pa rin itong lungsod, at ang mga lokal ay nagtanim ng maraming trap sa labas ng lungsod upang pigilan ang dilaw na buhangin sa labis na pagsalakay sa lungsod. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang piraso ng paraiso ang naitatag dito para mamuhay at makapagtrabaho ang mga tao sa kapayapaan at kaligayahan. Ngunit sinira ng digmaan ang paunang katatagan ng lahat, at nawasak din ang lungsod. Ang mga residente ay pinalikas, at ang mga puno sa labas ng lungsod ay pinutol ng iba't ibang mga tao, na naging sanhi ng dilaw na buhangin upang masakop muli ang lungsod, na ginawang isang disyerto ang buong lugar. Ang digmaan ay nagdala ng hindi maisip na pinsala sa mga tao, at nagkaroon ng pangangailangan para sa kapayapaan sa mundong ito. Isang convoy ng 13 sasakyan ang dumating mula sa highway. Bawat isa sa kanila ay isang malaking Q-kapasidad, off-road, bulletproof SUV, at isang Black Caesar flag na nakasabit sa harap ng bawat sasakyan. Ito ang watawat ng regimental ng Caesar Mercenary Corps, habang ang bandila ng Regal Palace ay nakasabit sa kabilang panig ng sasakyan. Sa dalawang watawat na ito na nakasabit sa harap ng sasakyan, ang Caesar Mercenary Corps ay pumasok sa halos 70% ng mga lugar na nasalanta ng digmaan. Dito, nakatayo sa harap ng sasakyan si Vixen at ang kanyang mga tauhan, nakatingin sa 13 sasakyan na papalapit sa kanila. Nang makita nila ang 13 sasakyan na papalapit sa kanila, baka sa mukha ng lahat ang pananibik, kasama na si Vixen. Ang 13 sasakyan ay nagdala lamang ng mga 50 hanggang 60 tao, ngunit ang mga taong ito ay katumbas ng ilang armadong grupo sa bansang ito. Huminto ang mga SUV sa hindi kalayuan sa isa't isa. Nang bumukas ang mga pinto, isang lalaking may kulot na buhok ang bumaba mula sa sasakyan, kasunod ang isang matigas at kalbo na lalaki at isang malakas na lalaki na may malaking strap ng mga bala na nakapulupot sa kanyang dibdib. Ang kulot na nangunguna ay si Stormbringer, ang gumaganap na pinuno ng Caesar Mercenary Corps. Ang kalbong lalaki sa tabi niya ay tinawag na Boulder, habang ang matipuno ay tinawag na Firepower. Ang kanilang mga posisyon sa Caesar Mercenary Corps ay nasa ibaba lamang ng Stormbringers. Vixen, mabait kong kaibigan. Agad na binuksan ni Stormbringer ang kanyang braso nang makita niya si Vixen, isang tame time na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, at halatang masaya siya. Mabilis ding humakbang si Vixen papunta kay Stormbringer, at nagyakapan silang dalawa ng mahigpit. Stormbringer, wala na talaga akong ibang choice kundi humingi ng tulong sa iyo sa pagkakataong ito. Kung makakarating ang ating pinuno sa Viridian City, malamang na wakasan na natin ang digmaan ng bansang ito at muling itatag ang isang mapayapang bansa. Ngunit ngayon mayroon pa ring maraming mga armadong grupo sa bansang ito, at upang matiyak na walang mali, kailangan naming humingi ng iyong tulong. I'm not interested in the structure of your country right now, sabi ni Stormbringer. Siyempre, natural na magandang bagay na tapusin ang digmaan ng isang bansa at makapagbigay ng kapayapaan sa mga tao dito, pero mas mahalaga ako sa pagiging makakaya ko para mabayaran ko ang utang na loob ko sa iyo.
Kahit ano pa man iyon, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo, Stormbringer, pati na rin kay Caesar Mercenary Corps, sabi ni Vixen habang tumango. Inihanda na ng ating hepe ang lahat sa punong tanggapan at inimbitahan ka na sa amin. Sige. Bumalik ang grupo sa mga sasakyan at mabilis na nagmaneho patungo sa punong tanggapan ng Gamma Group sa dilaw na buhangin. Sa oras na ito, sa loob ng punong tanggapan ng Gamma Group, matagal nang naghihintay sa labas si Gamma at isang grupo ng mga matataas na opisyal. Nang makita nilang dumating si Vixen at ang mga mersenaryo ng Caesar Mercenary Corps, agad na nabuhayan ang kanilang loob, at mabilis silang humakbang pasulong upang salubungin ang pangkat na kara-rating lang. Mr. Stormbringer, maligayang pagdating sa iyo at sa Caesar Mercenary Corps. Walang mga salita na makapaglalarawan sa pananabik sa mga tao ng Gamma Group ngayon. Upang maimbitahan dito ang Caesar Mercenary Corps ng Regal Palace, ang gawain ng pagtawid sa mga lungsod na iyon upang makarating sa Viridian City ay magiging mas madali. Nang magkita ang dalawang panig, nagpakumbaba si Gamma at ang kanyang grupo dahil kaharap nila ang numero 1 International Mercenary Group ngayon, ang Caesar Mercenary Corps. Matapos maipakilala ni Vixen ang magkabilang panig saglit, dinala ng grupo ni Gamma si Stormbringer at ang iba papabalik sa punong tanggapan para kumain. Pagkatapos kumain, binigyan ni Gamma si Stormbringer ng detalyadong paliwanag sa kasalukuyang misyon, gayon din ang gantimpala na 10 milyong dolyar na babayaran nila kay Caesar Mercenary Corps kapag natapos na ang misyon. Tutulungan ka namin ni Caesar Mercenary Corps ng libre this time. Hindi na kailangan ng pera. Desididong tinanggihan ni Stormbringer ang reward ng ilabas ang paksa. The reason I'm willing to come here and help you guys this time ay hinarang ako ni Vixen ng bala noon at iniligtas ang buhay ko. Kaya, sa pagkakataong ito, narito ako upang ibalik ang favor kay Vixen na ito. Kung hindi dahil sa relasyong ito, kalimutan ang tungkol sa 10 milyong dolyar, kahit na nag-alok ang Gamma Group ng 100 milyong dolyar, hindi ko sana dinala ang Caesar Mercenary Corps sa isang lugar na tulad nito para tulungan ka.